Now, this morning, we will be talking about unless the power of prayer. Kining terminology nga unless, according to the dictionary, is to free from, let loose, to throw forcefully. Pakawalan mo na. Itudo mo na ang prayer mo. Itudo mo na. Kasi ang prayer is a powerful thing na maghimo og mga butang dagko nga mga butang sa atong mga kinabuhi. Yeah, no? So, usa ka mayong butang aning kabuntagon maghisgot tag gahom sa pagampo. Daghang mga tao nga nalimot na sa mga pagampo. Daghang mga tao nga gitapulan na sa mga pagampo because for them that prayer has no answer. Walay tubag para kanila diha sa mga pagampo. And I would like to remind every one of us, those who are watching and viewing this video, what is one thing we want God to do for us or to give us? Sa may atong gusto gikan sa Dios samtang mga yuta kanang mga butang ba nga gusto niyang ihatag nato or atong gusto gikan sa Dios nga ihatag nato, unsa man ang mga butanga. Now, kung mangayo man sadtan niya, how do we ask Him to grant the desires that we have? How often do we pray? Kanunay ba natong gihimo ang mga pagampo? Nagampo ba ta kada adlaw o nalimot na tas pagampo kada adlaw? Kay para kanato walay paglaom ang atong pagampo. O gatong nakita siguro nga way tubag sa atong mga pagampo. Now I would like to tell you that everything under heaven, mga butang, matag butang nga ilalom sa langit, na siya'y kanya-kanyang panahon. There is a season of everything. Siguro karon wala pa katubaga sa Ginoo. Siguro aduna kay problema. Di nangayo kag solusyon sa maong problema. Siguro ang imong season karon wala pa siguro katubaga sa Ginoo. So ang imong season karon nagmagulaanon ka. Ang imong season, ang imong panahon siguro napaka sa kalisdanan. Wa pa matubag ang imong problema. But there will be a time na lahi na usab ang imong season. Na mausab ang tubag sa problema nga imong gipangayo sa Ginoo. Gikan sa paghilak, siguro another season will come, mukatawa na ka. Tungod kay nanay tubag ang Dios sa atong mga gipangayo, mga kaigsunan. So usak kabutang lang atong hatagan o pagtagad siguro nga dili sa tanang panahon kanunay tang problemado. Dili sa tanang panahon kanunay tang maghilak. Wabutang panahon nga muhilom na sa atong paghilak o pulihan na sa og katawa. Siguro atong panahon nga nata sa kagulanan, pero moabot ang lahi nga panahon na usab kasi sa ako nang ginasulti. In everything there is a season. Sa matag panahon, sa matag butang, rather, adunay kanya-kanyang panahon. Usa lang ka madasigon nga mensahe atong nakaplagan sa balaan nga kasulatan. In the book of Ephesians chapter 6 verse 18. Now allow me to read. Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers anywhere. You see that? Walay undang ang pagampo. Kanunay ang pagampo.
o kinahanglan nga magpabilin ta, nga maabtikon, mabinantayon sa atong hunahuna, sa atong kaugalingon. Kay adunay panahon nga pwedeng hugaw-hugawan sa kaaway ning atong problema or atong kaugalingon. Pwedeng hugaw-hugawan sa kaaway ning atong mindset. Pwedeng hugaw-hugawan sa kaaway ang maayo na itong una-una o mahimong pollution. Polluted-minded na ang mahitabo sa usag-usa kundili ta magmaabtikon sa atong kaugalingon. Hinanglan nga persistent ang atong mga pag-ampo sa tanan nga mga magtutoo. Bisan dili magtutoo, sa bisan asa, iapil nato sa mga pag-ampo para ang Dios adunay buhaton sa ilahang kinabuhi ug sa ato usab nga kinabuhi. Labi na sa adunay mga pangandoy. Okay? Kasi ang pag-ampo dako kayo og kahimuan. I believe that prayer works. Sada siya sa Ginoo. Sa iyang mga katawan, sa mag-ampo, iyang patalingugan. Jeremiah chapter 33, verse 3. O gipadayag sa Dios ang mga milagro, nga mga butang, nga wa pa nato sukad makita, itubagon sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. I believe na ang Dios nagsaad, dili siya bakakon. Samtang nagsaad siya, buhaton niya ni mga kaigsunan. Kung mong lantaon ang nagkalinlain nga mga pagtulunan o relihiyon sa tibuok kalibutan, bisan ang mga Muslim, aduna sila ay pagtulunan, doktrina, nga kinanglan ang makanunayong pag-ampo. Matud pa sa pagtulunan sa mga Muslim, sa Holy Quran, nga ang direction nga gihatag sa matag usa sa mga Muslim from Holy Quran nga at least 5 times sa usa ka adlaw magampo ang usa ka Muslim. 5 times facing toward Mecca. Mao na ang doktrina nga magatubang sila sa Mecca or Mecca. Kay mao na ang ilang belief na tubagon sila ni Allah while praying facing to Mecca. Ingon mo sab ang atong mga kaigsoon ng Roman Catholics are told to say grace before meals. Ayan. Itudluan ang atong mga Romano Katoliko, pray the Angelus at 6 p.m. Doon ay mga pagampo and the Rosary daily. Adunay mga novenas for special intentions, no? Adunay mga novenas nga ginahimo sa atong mga Romano Katoliko and sa atong mga evangelicals also are encouraged to pray God's words and claim His promises. So ginatudlo na siya og ang atong kaugalingon, kining atong kasing-kasing ibuhos na nato diha sa Ginoo. Mo na ibut ipasabot unless the power of prayer. Itudo mo na, ibigay mo na. Dili lang huna-huna. Wa tay gihimo, itudo mo na. No? That's the meaning of unless. Ihatag na nimo ang imong kaugalingon diha sa pag-ampo kay dako kaayo kana og kahimuan. Even in the Bible, in the Old Testament, Jabez cried out to the God of Israel. Kung sa iyang paghilak, "Oh God, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hands be with me." Wow, nindutas pag-ampo ni Jabez. "And keep me from harm." Tipigi ko gikan sa mga kalisdanan, mga pagsakit, so that I will be free from sin. Naawara ko na, I will be free from pain. I will be free from trouble. Muna yung pag-ampo ni Jabez.
And God granted his prayer. In the book of Chronicles chapter 4, verse 10. If you have your Bible, you can read it. So ato nakita nga na tubag sa pagampo sa mga tao nga nagmatinul-anon. Kada man pagampo gikan sa kasing-kasing. Pagampo nga pag-agulo ang imong kinasuluran. Gusto kang muhilak diya sa pagampo, hilak sa pagampo. Sa ato bitaw nga mga ginikanan kung mudiritsog pangayo ning atong anak, pwede ta mingon kawa po'y batasan diretso magkagpangayo. Pangayo sa katahuran. Palamian sa nato ato ang ginikanan para ganahan manghatag, tama? Natay before ta mangayo, natay adoration. Pagsaludo sa atong hari, stand nga mga hari. Pagsaludo sa maker of the universe. Di lang ka diritsong mangayo. Saludo ka. Kung gibati nimo nga dili kompleto imong kinabuhi, napay mga obstacles sa imong kinabuhi inside of you, napay mga mali nga kanunay nimo ginahimo every day, dols Ginoo, ask forgiveness. You have to admit na mali po tayo. Then after that admission, ask the forgiveness of the Lord, and He's faithful to forgive you. Walay kamaturan. Daghan makagsala, ang dami mong kasalanan, ang laki ng kasalanan na ginagawa mo, no matter. It's just a season. Pero hayaan mong may katapusan ang season na yan. Nagkasala ka. Hindi mo alam balang araw, pagsisihan mo ang kasalanan mo. Balang araw, iwanan mo lahat yan at sumunod ka sa Diyos. Makinig ka lang sa salita ng Diyos. Makinig ka lang. And kung may mga kaibigan tayo, relatives na gusto nating i-pray na magbabago yung buhay nila, you have to say something to God. You have to pray. Say a word to God. Mention their names. Let your request be made known unto God. The heaven does not do anything in you, to your family, to your problems, unless we do something. And what does something is? May pagkakamali, ibigay mo kay Lord. Itudo mo na, ibigay mo. Then ask forgiveness. Then pray for someone you want to pray. If someone is on your mind, pray for them. Kasi siguro gipahuna-huna ka sa Diyos for a reason. Para ang tawhana. Baka kanamon tao, doon ay problema. And God wants to help that kind of person. And then you have to pray for that person. That's what I have said. The heaven does not do anything unless the body will do something. And we're the body. We're the church. We're the believers. The followers. Called at once from darkness to light. So we're the church of the living God. And the head of the church is the Lord Jesus Christ. Again, the head does not do anything in you, in your family, in your problem, in this world, and this is the body will do something. Natay buhaton. Natay himuon sa atong kaugalingon. Ato lang kinanglan nga masabtan. When you pray, ituluan gyapon tas balaan nga kasulatan. Usaha man nato paghimo og pagampo. Nay daghang nga mga pagampo, klaseng pagampo, bisan kawatan nagampo nga di masakpan. Nay kawatan, nagampo. Lord, di lang unta ko masakpan. Nay daghan nga mga illegal businesses nga nagpadayon, nagampo. Kaunta dili masakpan. Sorry. Nay klase-klase nga mga pagampo. I would like to tell you, no? Atong hatagan og pagtagad gamay. Ini nga klase sa pagampo nga kinahanglan natong masabtan. Kung ay mong lantaw ng Matthew chapter 6 verse 6.
But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. Okay? Who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. You see that? Mag-ampo ta. And that is a private prayer. Natay public prayer. Naputay private prayer. Kini atong gibasa karon, muna ang private prayer. Dili na public prayer ha, nga mutago ka, isa ka magampo. No. But the book of Matthew chapter 6 verse 6 talking about private prayer. Nakasay mong balay. Ayaw pagpamintana o pagampo. Ayaw kusga na imong pagampo, makadungog na imong silingan. Ginoo, wala may kwarta at bangi may. O imong silingan makadungog, pahul muna ka. Dili na mao ang buti pasabot sa Matthew chapter 6 verse 6. Kung baka magampo ka, Lord, wala may bukas. Kusgo nimo, hatagan ka sa imong silingan. No, dili. But let your request be made known unto God. When you pray, siradiin na imong bintana, siradiin na imong kwarto, para way disturbo, magampo ka. Pag-igsulti ka sa Ginoo, God will listen to your prayer. Kanang prayer from the heart, gikan sa kasing-kasing. If you want to cry out for that thing that you want, hilap kung gusto ka. Kung mong lantaw usab ang 1 John chapter 5 verses 14 to 15. Aduna sa mensahe nga gipaabot diha ni John. And this is the confidence that we have toward him. Unsa man nga confidence? Unsa man nga paglaw? That if we ask anything according to his will, mangayo ta ba nga kasibo sa kabuton sa Ginoo, he will be hears us. Pamati siya. And if we know that he hears you and me, he hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of him. Di pwede nga maghilom ra ka. Di pwede nga maglantaw ra ka sa kisame kung walay ilitok imong dila. Now talk to God. Say something. Ayaw pagtakom nga imo lang Ginoo ang pabasahon nimo sa imong una-una. Lord, na ako isulat sa akong una-una, basaha lang. Lord, magsulat kog problema, prayer request, ibutangan na ako sa bungbong, basaha lang, Lord. No. No. Say something. Talk to God. Pray. Di lang ka mag-action-action din ha. You have to pray. Give yourselves a push. Di ka ganahan magampo, bangon. Sa di ka ganahan. Di kapoy ka, bangon, pagampo. Usay, ang demonyo na plano para nimo. Mahitabo ang plano sa demonyo nga kalaglagan para nimo kasi wala kay gihimo. As what I have said, listen to me carefully. The head does not do anything in you, to your family, to the whole world. Wala siyang gagawin. Kung ang church, his body, walang gagawin. Asa man ta makakitag ulo nga naglakaw-lakaw nga way lawas. Asa makakitag ulo nga nagkabo nga way lawas. Kauban ang lawas. Asa kakitag ulo nga naa diha ang baba nga nagkaon nga way kamot ug way tiid. Wala. So, unsa man ang plano sa ulo nga mukaon na ang lawas na ibuhaton. Multikang mupunit og plato, mukuha og kutsara, mukaon. Nay plano ang ulo for development, nay plano ang ulo for increase. The body will do something. So natay buhaton, natay papel, natay buluhaton aron nga matuman ang plano sa ulo. When the head plan to prosper you, you need to do something to receive that promises.
Natay buhaton. Natay himuon. Kung ang Dios magsugo nimo pagmantala sa mayong balita, natay buhaton. Dili lang sa imong simbahan. Dili lang sa mga kaigsunan nga na diya sa simbahan. Kung ikaw, miyembro sa simbahan, disipulo sa imong simbahan, wala kay gibuhat, sige ra kag marites, sige ra kag panghimantay anang namuhat, sige ra kag panaway, wa kay gihimo, the Lord will not do something in you. Sa may imong gipangayo, wala sa ibuhaton. No, natay buhaton para sa Ginoo. If God called you to do something, do it in the name of Jesus. Natay buhaton, mga kaigsunan. Push yourself in prayer. Ihatag na imong kaugalingon. Pray until something will happen. Ampo, ayaw hunong sa pag-ampo, anton nga dili tumagon sa Ginoo. Kini nga kapanahunan, instant communication ang ato ang dapat himuon sa Ginoo. Pray. Paabot ang imong information ngadto sa Ginoo. Request nimo ngadto sa Ginoo. Mayo kayong Ginoo, di ba? Is a God who is able to answer our prayer. That is why I always encourage everyone. Don't make your God as strangers, kasi pag strangers ang imong treat sa Ginoo, di ka musalig niya. Di ka ganahan nga magampo, kay way tuwag. Kasi wa kakahibalukin sa siya eh. Bisan sa ato ang blessing, panginahanglan adlaw-adlaw, di na ka mangayo niya kasi walay nakita nimong tubag sa Ginoo. And sometimes because of that, ang mga tao di na ganahan magampo. Because they were making their God as stranger in their lives. Di gaya nila gihatag ilang kaugalingon, kay ilang ampingan, ilang kaugalingon para makabaton o kaluwasan, para makabaton og safety, para na'y makaon, mismo sa ilang kaugalingon pagpaningkamot with their own ability and power, but nalimtan nila that God is the source of everything. Giuna nila ang nilugaw, giuna nila ang salapi, apan ang Dios tag-iya sa bulawan o silver, according to the Bible. Everything that we have is not ours. Iya tanan si Ginoo. And the only thing we need to do is to recognize the ownership of God. Yan lang kasimple. Kung ikaw mag-recognize sa mga panalangin nga nani mo, sa kwarta nga nani mo, di ka mahadlok, magduha-duha mo hatag. Kung naman kay tabangan. Kung ang bahin sa Ginoo, kinanglan mang ihatag, sobra, kay love naman ang atong basihan. When we give love na, sobra na sa ikapulo, don't say nga 3%, 2% love na. No, kadalo na sa tawo. Kaya ang tao dalo. Wala ang Dios sa imong kinabuhi, dalo ka. Gusto nimo dawat lang ka, di ka gusto mangatag. Mao na yung realidad. But when the Lord Jesus Christ came in our lives, nahimo na tang magyatagon. Yan. So don't say na love ang imong paghatag basihan, nga di gani kaabot og 10 sa imong income, imong yatag sa Ginoo, dili na love. Base na sa imong kagustuhan. That's your will, but not the will of God. If you allow God to manage your life, if you allow God to do something in you, if you allow God to lead you, bisan sa itong financial, igsoon, sutian ta mo, prangkahan ta mo, sobra-sobra sa ikapulo, imong ihatag balik sa Ginoo. Because we know that when we gave to God, when we sow something, we will reap it in a due time. That's the promises of God. When you know God, kung kay balo ka niya, wala kay kaba, nga mulihok, mutabang, mupugas para sa Ginoo. That's it. Wala kay kaba. Sa pay rason nimo. Everything that we have is not ours. Your life is not yours. Dili na imo. Kung kuwaw na sa Ginoo karon, nakay gahom nga mupugong ana. Bisan unsao na to pagpaningkamot to protect our own self without the help of God. You are nothing. Bisan unsao na to pagsunod sa mga instruction, direction sa atong siyensya, sa atong mga medicine doctor, bisan unsao na to pagsunod, bawal ni, bawal to, ayaw mo kaon ani. Kung ang Dios wala ganahin nimo,
kuhaon imong kinabuhi sa sayo mga kaigsunan. He is the source of life. Tanan nga na nimo, dili imo. We are only as stewards. We are only as stewards. That's why we need to pray that God will protect us, that God will bless somebody, that God will rescue us from the power of sin. We need to pray. Give yourselves, give ourselves a push to pray, to do something for the nations, to do something for your relatives, for your family, and for yourselves. Na atay buhaton. Pray something. Sa atong kaugalingon, batasan, abilidad, we need to pray, Lord, change everything that would not please in your eyes, in your holy name. Kuhaa, Ginoo. Kuhaan eh. I admit, Lord, kuhaan eh. Kailangan lang ikaw ang Diyos magkasinabot. Ang Diyos na gustong buhaton sa tao. Pero say ang tao dili gustong mamuhat ang Diyos sa iyang kinabuhi. Walay mahimo ang Diyos. Dili siya pareho sa yawa nga mamugos. Himuon kang dautan bisan di ka gusto, tintalon ka bisan di ka gusto, makahimo kag sala. Dili inana ang Dios. Ang Dios nagahatag siya og respeto pagtagad sa iyang maker. Tanawa ka, we are only kanang iyahang what I say, naghatag og respeto ang Dios sa iyang mga binuhat. As a maker, siya ang atong magbubuhat. Naghatag siya pagtagad sa iyang creation. Iyang gihatagan ni og respeto. Wala niya pong sa iyang creation nga magbago. Kay kung inana pang trabaho sa Ginoo, di na kinahanglan magwali ta, pang laparoo na ta sa Ginoo nga mga bag-o ta. Ang di magbago patio sa Ginoo diha, di ba? Pugson ta. Dili na ang Dios. It needs our willingness. Our total surrender. Gusto sa Dios nga makaplagan ang atong kinabuhi nga surrender diha niya. Kung ang atong pamilya dili pa man safety, kung mubalik ang Ginoo, di pa man sigurado, listen to me carefully. No matter what kind of religion you are, no matter what kind of people you are, I'm not interested. But I'm interested. Your relationship between God. Nagampo na ba ta para sa atong kaugalingon nga mausab ang atong kinabuhi? Nagampo ka ba para sa imong amahan, ninahan, nga unta kung mubalik ang Ginoo, ikaw tibuok nimong panimalay, imong mga igsoon maluwas? Nagampo ba mo ana? O wa mo igihimo? Daghan inyong time para sa cellphone. Every morning, every day, 24 hours, imong kamot na sa cellphone, imong mata na sa cellphone. But you forgot to pray. Hanggang nakatulog ka na, cellphone ang hawak mo. Wala kang sinabi para sa sarili mo. Wala kang sinabi para sa pamilya mo. Wala kang sinabi sa Diyos para sa kaligtasan ng buong pamilya. Lord, bless us. Supply the needs, Lord. Protect us against the devil. Set us free against the power of death. Set us free, what I mean, against the power of eternal death and to the lake of fire. Set us free, Lord. We want to go with you forever and ever in heaven. Wala kang ginagawa. Listen to me carefully. We're living in these last days. And I would like to tell you, when you die, asa ni mo spend imong life? Where you spend your life? Asa ni mo spend imong life after this chapter of your life? The next chapter of your life, asa ni mo spend? Into the lake of fire or to the place where God is? I would like to tell you again and again, kung wala tay himuong prayer para sa atong kaugalingon, wala tay himuong prayer
para sa tong family, para sa nation. This nation will be destroyed by the devil. By lies. Deception. Sa ato nakita karon sa television, TikTok, sa cellphone. Naghatag na tag-time. Ang cellphone nagkuha na o time sa atong communication sa ato ang parents, sa atong tatay, sa atong nanay. Instead nga mag-talk ta together in the home, cellphone si nanay, cellphone si tatay, cellphone ang mga bata, cellphone lahat. Wala nang communication with the Word of God, wala nang prayer na nangyayari. Christians, wake up. People of God, wake up. Prayer is a significant thing. Mao ni ang usa ka pinaka-importante sa atong kinabuhi, ang pag-ampo. Sa ka-challenge ani nga kabuntagon. Naghimo batag pag-ampo sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, sa tibuok kalibutan, sa atong presidente, sa atong senado, sa atong kongreso, sa mga gobernadors, mayors, sa mga kapitanes. Naghimo batag pag-ampo for them, that the guidance of the Lord, the power of the Holy Spirit will do something into their lives and guide them. Unsa man ang buhaton nilang balaod, nga unta, Lord, naka-inline sa imong kabubutan. Did you pray that? Or you are always murmuring of what had happening in this universe, in this planet Earth? Bagulbol lang ta, saway lang ta sa mga tao nga naa sa atong palibot. Wala tayong ginagawa. Kung may ginagawa yung ibang tao para sa Diyos, minumura natin. Minamaltrato natin. Brothers and sisters, open up your hearts and minds. God wants to do something in your life. What is our most significance? Learning this message. How will we apply this message into your life? How will we apply it into your life? We're not only a listeners of the word, but a doer. Wala kang ginagawa araw-araw to pray. Do it. Pray. For your own self. Pray that God will set you free from sin. Pray. Help me, Lord, to be free. Help me, Lord, every day. Set me free, Lord, from the power of sin. Set me free, Lord, from the powers of the devil. Let the spirit of peace rule to my family. Let the spirit of peace rule to my heart. Let the spirit of peace rule to this barangay, this village, this town, this province, this nation. And we all together pray about that. God will do something in this nation. God will do something in this province of Sibugay. God will do something in this barangay, in your family, and yourself. Now is your time. I encourage you to pray. I encourage you to push yourselves in prayer. Push yourself. And the God of peace will do something. Good morning. It's me, Pastor Joey De La Pina, speaking of life. Thank you, Lord. Thank you. Just value the word. Just embrace the word. And your life would never be the same again as before. Happy day.